Hola everyone! Magandang araw sa inyong lahat and welcome back dito sa ating channel. Hello po! Andito na naman ang inyong nag-iisang Mama Mia para maghandog na naman ng panibagong kwento para sa araw na ito. And syempre, medyo pagpasensyahan nyo na ang ating boses kasi alam nyo naman, 'di ba, kapag Christmas season, kung saan-saan napapadpad ang ating beauty. Charot lang. Anyways, bago natin umpisahan ang ating kwento for today, nais ko munang mag-thank you sa lahat ng mga nakinig sa atin. Syempre, lahat ng mga sumuporta, maraming salamat. Erica Dukay, thank you so much. First time niya rang mag-comment dito sa ating vlog. Ayun, nababasa natin pero medyo huli na ito ha. Huli na ang pagbasa natin kasi medyo marami tayong kwentong nai-imbak. Ayun. Hay naman kay Frix Magno, maraming salamat. Liza Teves, thank you so much. Jessa Alok from Oman. Hi kay Liza Mancenares from Bukidnon. Hello rin kay Marichet Serviano. Maraming salamat. Yen Torrejidor. Neriza Quezo, maraming thank you all the way from Israel. Hi din kay Merly Labong, Sally Buma, Angelina Kapongkol. Hi din kay Jose Arlan Basmayor. Labriaga Basmayor para yun. Hi din kay Maricel Chenido. Maraming salamat. Kay Christina Sapon. Kay Nika Minsok. Maraming salamat sa pakikinig. Hello rin kay Cheryl Ikban, maraming salamat. Maylene Badoria, Gail Easy, thank you so much. Aksa Heliana, maraming salamat po sa inyong walang sawang pakikinig. Naku naman, wag na nating patagalin dahil alam kong excited na kayo at dahil nga Disyembre ay mga inspiring, mga nakakakilig na mga kwento ang ating pinipili na ihandog sa inyo ngayong buwan na ito. Kaya wag na natin pang tumpik-tumpikin pa. Eto na ang Dear Mama Mia. Ang pag-ibig daw ay parang isang magnanakaw. Dumadating sa punto ng buhay mo na hindi mo inaasahan. Dear Mama Mia, hello po sa inyong lahat. Itago nyo na lamang ako sa pangalang Callie from Davao City. Mama Mia, kaka-discover ko lang po nitong inyong channel at ngayon ko lang po naisipan na magsulat at mag-share na rin ng sarili kong kwento. Actually, na-inspire ako sa ibang mga kwentong napakinggan ko dito. Way back 2017, I was a fresh graduate of college. Ang kursong kinuha ko po ay BS Education major in Math. After graduating, I immediately enrolled myself in a review center. Napakahirap po kasing makapasa kapag hindi ka nagre-review. Kahit nga nagre-review ako that time, Mama Mia, ay sumasideline ako kasama ng pinsan ko na isang wedding coordinator. Paminsan-minsan ako ang tagabitbit ng mga gamit para sa prenup shoot at ako rin ang magko-coordinate sa flow sa entrance ng entourage. Ang totoo niyan, Mama Mia, ay na-enjoy ko naman ang ganoong klaseng racket at na-enjoy ko rin ang pagtingin-tingin sa mga ikinakasal. It was really a dream of mine to walk down on the aisle towards the man of my life. September 2017, I took my licensure examination. And after noon ay wala po akong maisip na trabahong papasukin. Kasi ang goal ko nung mga panahon na yon ay talagang maging isang guro. At dahil ayoko pong mag-apply ng ibang trabaho kung hindi man lang ito pagtuturo, ay sumasama-sama pa rin ako sa pinsan ko sa kaniyang mga wedding gigs. October 2017, may inorganize pong kasal ang pinsan ko. Ang motive ng kasal na yon, lahat ng bisita dapat naka-black. Pati kami na mga wedding coordinators at mga wedding suppliers dapat ay naka-black. Tanging ang couple lamang ang magsusuot ng puti sa kanilang kasal. Bigatin din ang kliyenteng iyon ng cousin ko dahil pareho po silang doktor. Mama Mia, dahil nga bigatin, ang cousin ko ay pressured na pressured sa mga bisita dahil bigatin din. Ultimate instruction sa akin ng pinsan ko
ay dapat huwag tatanga-tanga at baka mapahiya kami doon. Ako ang inassign niya sa arrangement ng entourage. Kinakabahan ako Mama Mia dahil ako yung may direct contact sa mga ninong at ninang. Dahil nga mga malalaking tao ang pinagsisilbihan ko noon ay halos himatayin na ako sa sobrang kaba. Baka makoreksyonan ako o baka mapahiya o mapagalitan ako. At dahil nga Mama Mia, feeling artista akong ng time na yon ay talagang sinadya ko na hindi manotice ng kanilang mga entourage na kinakabahan ako. Acting 101 ba? Yun bang hindi mo ipaghahalata sa iba ang tunay mong nararamdaman? So ayun, inaayos-ayos ko na yung mga pupunta na at rarampa na sa aisle. At nung dumating na ako sa mga bridesmaid at groomsmen Mama Mia ay inayos ko rin sila dahil ayokong may masabi sa amin ang kliyente, pati na rin yung kanilang mga bisita. Mama Mia, ang gaganda ng mga entourage nila. Ang gaganda at ang gagwapo ng mga groomsmen at mga bridesmaid. Siguro nga dahil talagang galing sila sa mga mayayamang pamilya. Yung mga kutis, yung mga tindigan, ay nako naman talaga. Ang gaganda at ang gagwapo. Klarong-klaro sa mga itsura nila na talagang may kaya sa buhay. So ayun, inayos ko na sila sa abot ng aking makakaya. Medyo naging busy ang beauty ko noon nung bigla na lang may kumalabit sa akin. Paglingon ko, Mama Mia, ay literal po talaga akong napanganga. As in napanganga. First time ko pong napanganga sa harap ng isang lalaki. Sino ba ang hindi makapanganga kung yung lalaking nasa harapan mo ay napakagwapo? As in, no joke. Gwapo talaga siya. For the real meaning of that word. Napahiya ako kasi alam kong may pimples ako nung mga panahon na yun at siya naman Mama Mia ay ang kinis-kinis ng mukha. Ngumiti ako sa kanya na para bang isa akong bulb na 100 watts sa sobrang ngiti. Yun bang ngiti nakita pati yung gilagid mo? Na-imagine niyo ba yun Mama Mia? Yes sir, I asked him politely. Kahit medyo kinakabahan ako noon ay laban pa rin. Mama Mia, ang totoo niyan kahit nag-e-enjoy ako sa ganung racket, kapag ganun kabigatin ang mga bisita at kapag ganun din kabigatin ang mga ikinakasal, minsan ay nape-pressure din naman talaga ako para akong mabaliw-baliw sa kakasagot ng kanilang mga tanong. May bow tie. I think it's damaged, sabi niya. Hindi ako nagdalawang isip Mama Mia, agad kong kinuha yung bowtie niya at agad kong inayos. Kahit na nga kinakabahan at nagkakandara pa na ako noon, ay inayos ko pa rin. Kaya lang napakatigas ng bowtie na yon. At isa pa sa kakahirapan ko noon Mama Mia ay ang aking height. Paano na lang itong height ko na nasa 5'2 to 5'3 lamang, samantalang yung height niya siguro ay nasa 6 feet o lagpas pa doon. Kung sa swimming pool pa Mama Mia, matagal na akong nalunod kung ganun kalalim ang tubig na pinuntahan ko. Ramdam ko talaga noon ang pagkabog ng dibdib ko. Yun bang kabog na para bang lalabas na yung dibdib mo sa rib cage mo. Tapos, hindi ko pa mapigilan noon ang panginginig ng aking mga kamay. Na animoy parang hindi pinakain, parang napasma. Ang totoo, ganun lang talaga ako kapag kinakabahan. Tapos Mama Mia, ang mas lalo pang nagpakaba sa akin ay yung ang napakabango niyang amoy. As in, parang pinaligo na yata niya yung kanyang pabango. Kahit pa nung mga panahon na yon ay napakainit sa simbahan at syempre pinagpapawisan na siya. Sa awa naman ng lahat ng santo sa langit ay natapos ko rin naman yung small moment naming dalawa.
Ngumiti ako sa kanya at nag-thumbs up. At hindi na ako nagpaalam pa at tumalikod ako bigla at pinagpatuloy ang trabaho kong pag-aayos ng mga entourage. Hindi ko na tinignan yung side niya, Mama Mia. Kahit pa nararamdaman ko na parang tinitignan niya ako. Ewan ko, siguro feeling lang ako that time o siguro ganun lang talaga ang epekto niya sa akin. Noong naglalakad na sila papunta sa aisle ay nandun lamang ako sa may gilid at tinitignan sila. Napakaganda ng kaniyang partner nung araw na yon. Bagay na bagay silang dalawa. Napansin ko rin yung mga bisita doon, Mama Mia, na pinagpipicturan silang dalawa. Magpipicture din sana ako pero hindi na lang. Baka makita ako ng pinsan ko at mapagalitan pa niya ako. Hindi naman kasi yun kasali sa trabaho ko eh. Pagkatapos ng kasal ay dumiretso na kami sa reception. Gutom na ako noon dahil biscuits lang po ang kinain ko buong araw. Kasi napakaaga naming umalis ng bahay. Napakaaga naming nag-prepare. Hindi rin kami makakakain kasabay ng mga bisita kasi trabaho po namin ang pag-secure na organize ang lahat ng bagay. Trabaho po naming siguraduhin na walang nagugutom, siguraduhin walang palya at maayos ang lahat. Kaya ayun, nung medyo humupa na po yung party ay nakakain na rin kami sa wakas. As in, para po akong construction worker kung kumain noon na 3 araw na hindi pinapakain. Mama Mia, gutom na gutom ako pero syempre, hindi ko pa rin pinahalata ang pagiging rated PG ko o patay gutom dahil baka mapahiya rin ang pinsan ko. Doon na kami sa table kung saan na-assign ng mga organizers at mga wedding suppliers. Mama Mia, doon ako kumain at habang kumakain ako ay titig na titig ako doon sa mga ikinakasal. Hanggang sa dumating na sa part na itatapon na ng bride yung kanyang bouquet para sa susunod na ikakasal. Doon na ang part na yon kung saan yung groom din ay itatapon ang garter. Mama Mia, kinakabahan ako nung si Mr. Bowtie ang nakakuha ng garter. Inuna kasi ang pagtapon ng garter, Mama Mia, bago yung bouquet. Kilig na kilig yung babaeng nakakuha ng bouquet kasi siya ang susuotan ni Mr. Bowtie ng garter na yon. Ang totoo, Mama Mia, na-feel ko nung mga time na yon, sana ako na lang. Sana ako yung nakakuha ng bouquet. Pero paano naman magiging ako hindi nga ako kasali dun sa kasal na yon. Nandun kami para siguraduhing maayos ang lahat. Kaya tamemi lamang ako habang nakatingin sa kanila. Medyo nasaktan ako at medyo nainis ako sa aking nakita. Ewan ko ba? Wala naman akong karapatan. Hindi ko nga kilala kung sino yun si Mr. Bowtie pero nakaramdam ako ng inis. Napaka-feeling ko nung mga panahon na yon. Nawalan tuloy ako ng gana na ipagpatuloy ang aking pagkain. Siguro nga, Mama Mia, sari-sari na rin ang nararamdaman ko nung mga panahon na yon. Yung inis, yung inggit, at syempre yung pagod. Pero Mama Mia, dun ko talaga naumpisahang mag-init ang ulo ko nung nandun na sa garter part. Yung pinsan ko ay nakamalay pala sa pagbabago ng mood ko. Close kasi kami ng pinsan kong ito, Mama Mia, kaya nababasa niya ako na para bang libro. Pagod ka na ba, Kali? Mauna ka na dun sa van. Mag-i-instruct na lang ako dito sa kanila tapos mauuna na rin tayong uuwi. Antayin mo na lang ako dun, ha? At sa hindi nga pag-aaksaya pa ng panahon ay dumiretso na ako ng lakad. Dahil ang totoo ay ayoko nang nakikita si Mr. Bowtie na nakikipaglampungan dun sa babaeng nakakuha ng bouquet. Gustong-gusto ko na ring umuwi nung mga panahon na yon. Bigat na ang pakiramdam ko, pati na rin ang katawan ko. Nung nasa loob na ako ng van, Mama Mia,
Magsusuot na sana ako ng headset nung may biglang kumatok sa side ng window kung saan ako naroroon. Para na akong mabaliw-baliw sa kaba nung mga panahon na yon. Lumayo ako sa may bintana. Mama Mia, hinanda ko ang sarili ko at humanap ako kung ano man ang maipupukpok ko at baka rapist o di kaya naman ay killer yung taong kumakatok sa may windshield. Hey, it's me, Kevin. At sa gulat ko, Mama Mia, si Kevin pala ay si Mr. Bowtie yung nandun sa labas. Nakuha ko na rin sa wakas yung pangalan niya. Actually, alam ko naman na ang pangalan niya kanina pa nung tinignan ko doon sa invitation. I opened the door and there I saw him standing outside. Napakagwapo niya sa kanyang black polo. Ang gwapo-gwapo niya talaga. Hello sir, good evening. Hi, Kali di ba? Yes sir. Bakit po? Mama Mia, kailangan ko talagang mag-sir noon kasi bukod sa bisita siya nung kliyente namin, alam ko na mas matanda ito sa akin. I just saw you walking out with your mad face. Kaya nagtataka ako kung bakit ka nainis. May nangyari ba? Mama Mia, nahiya tuloy ako. Napansin pala niyang pag-walk out ko doon sa venue, tapos napansin pala niya ang lungkot o ang galit sa mukha ko. Wala lang yun sir, ganun lang talaga ang poker face ko. Sabi ko at sinamahan ko ng tawa dahil medyo na-awkward na ako nung mga panahon na yon. Really? Tanong niya sabay tingin ng diretso sa aking mga mata. As in nag-eye to eye talaga kami nung mga panahon na yon and I'm feeling guilty, Mama Mia. Actually, Kevin is a lawyer by profession. So medyo awkward talaga dahil pakiramdam ko ay parang nasa korte ako at parang nasa harap ako ng isang trial. Nasaan na yung mga kasama mo? Tanong niya sa akin. Bakit ang dami niyang tanong? Ganun ba talaga kapag abogado? Parang recitation naman to sa school. Lumingon-lingon ako sa paligid ko, baka papunta na din doon sa van ang pinsan ko. Pero ni anino niya ay wala. Siguro busy pa siya sa loob sa pagbibigay ng instruction dun sa kaniyang mga tao. Parang nasa loob pa yata, sir. Ikaw lang bang mag-isa dyan sa loob? Yes, sir. Hindi ka ba natatakot mag-isa ka lang dito sa labas? Tapos ikaw lang ang nandito sa loob ng van? Hindi naman, sir. Alam mo bang hindi maganda sa isang babaeng nag-iisa, lalo na sa mga madidilim na paligid, lalo na kapag gabi? Pakiramdam ko nun, Mama Mia, ay para siyang papa ko na sinesermonan ako. Sasagot na sana ako pero naputo lang kasi may mga dumating na naggrupo ng mga kalalakihan. Kaya nung pansinin ko sila, yun pala yung mga groomsmen kanina. Oh, Kevin, bakit nandito ka? Tanong nung isang lalaki. What are you doing here? Tanong naman niya sa grupo. Hinahanap ka namin kasi sinasab ng iimbita na mag-after party daw tayo dun sa kanila. Kung hindi ako nagkakamali, Mama Mia, si Sab ay yung partner niya kanina nung naglakad sila sa aisle. Hi miss, kukunin na muna namin tong friend mo ha? Sabi nung isa pang lalaki, sabay akbay kay Kevin at hinila niya ito para sumama sa kanila. Kahit na medyo na awkward ako kanina, Mama Mia, ay gusto ko rin namang kausap si Kevin. Pero wala akong magagawa dahil hinila na siya ng kaniyang mga kaibigan. Kaya tumango na lamang ako at ngumiti ng konti. Hindi rin ako makakapagsalita kapag sila ang kausap ko, Mama Mia, dahil parang nakakasuffocate ang presence nila. Wala naman silang ginagawang masama. Wala rin silang pinapakitang masama sa akin. Pero ewan ko ba, parang nai-intimidate ako sa presence ng mga taong yon.
Mga stable professional na sila samantalang ako ay struggling fresh graduate pa. We are not sailing on the same boat. Kaya naman, manahimik ka dyan at ayusin mo ang sarili mo, Kali. Yun ang paalala ko sa sarili ko, Mama Mia. Kasi ang layo-layo ko kung ikukumpara sa kanila. At mula nga nung gabing yun ay hindi ko na nakita pa si Kevin. Hindi na rin ako nag-attempt na i-search siya sa kanyang mga social media, Mama Mia, dahil ang totoo, alam ko naman na chance encounter lang yung nangyari sa amin. And for me, pure attraction lang talaga yung naramdaman ko. Nagwapuhan lang talaga ako sa kanya dahil hindi naman ako bulag. Marunong din naman ako mag-appreciate ng mga magagandang bagay sa paligid ko. Kaya alam ko, dahil attraction lang naman yon, in time ay mawawala din naman yon kapag hindi ko na siya nakikita. Para bang pinagtagpo pero hindi tinadhana ang tema ng kwento namin. November 2017, I received the biggest blessing of my life. Nakapasa po ako sa licensure examination for teachers. I was so happy that day, Mama Mia, na kahit pasaktan ako, kahit pa siguro sampalin ako ay wala akong pakialam. Walang nakakasira ng mood ko nung araw na yon dahil ang pinakagusto ko talaga ay ang news na pumasa ko. Parang ang bait-bait ko nung araw na yon. Worth it lahat ng pagod ko. Lahat ng hindi ko pagtulog, lahat ng pagod ko sa pagre-review, lahat ng pagpupuyat worth it dahil nakapasa ko. On that day, Mama Mia, ay may konting salo-salo sa pamilya namin. Masayang-masaya syempre ang mga magulang ko nung nalaman nilang nakapasa ako. Dahil alam kong hindi lang sila masaya dahil nakapasa ako. Masaya din sila dahil alam nila kung gaano ko talaga kagustong makapasa dun sa exam na yon. And on that same night, when I was on my bed scrolling my social media and saying my congratulations and thank yous to all who greeted me, may natanggap po akong isang message request. And to my surprise, Mama Mia, ang taong akala ko'y makakalimutan ko lang dahil hindi ko na nakikita ang nag-message sa akin. It was from Kevin. Surprising, ano? Congratulations, Kali, for passing your board exam. I know that you can make it. So proud of you. Take care. Tapos may pahabol pang heart emoji. Yes, that was his message to me. With matching heart pa, Mama Mia. Nung nabasa ko yung message niya, I must admit, kinilig talaga ako ng sobra. Yun bang kilig, Mama Mia, na gustong-gusto mong tumili at sumigaw sa sobrang kilig na nararamdaman mo? Akala ko, Mama Mia, ay yun na ang magiging una at huling chat niya sa akin. Pero may kasunod pa pala yun. I hope you'll be able to read this. If you do, I will appreciate if you reply. And with that message, Mama Mia, my life turned into something new. Ewan ko kung anong nagawa kong tama, kung bakit ganun na lang talaga kasobra ang nararamdaman ko nung mga panahon na yon. At kung bakit din, Mama Mia, pinaramdam sa akin ang pagkakataon yon. Akala ko talaga, ayun na. Akala ko talaga yung pagkikita namin ay hindi na masusundan pa. Pero nasundan pa pala yun, Mama Mia. Nasundan ng message mula sa kanya. Ng chat na hindi ko talaga inaasahan. Ng chat na akala ko ay hanggang doon lamang. Hanggang sa pagkikita at wala nang magiging karugtong pa. Tinignan ko ng paulit-ulit yung message. Tinignan ko ng paulit-ulit yung kanyang kwento sa akin. Yung kanyang pagbati sa akin ng congratulations. Hindi ko alam. Para talaga akong nilagyan ng sili nung mga panahon na yon. Sobrang kilig ang naramdaman ng tita niyo
na alam ko hindi na maipinta ang mukha ko sa kilig na nararamdaman ko nun. Gusto kong tumili, gusto kong tumalon-talon, gusto kong magsasasayaw-sayaw. Kahit hindi naman ako magaling sumayaw at parehong kaliwa ang mga paa ko. Sobrang kilig ang naramdaman ko nung mga oras na yon. At sa sobrang kilig ko ay nabitawan ko pa talaga ang cellphone ko. Buti na nga lang at hindi ito nabasag. Ang pinoproblema ko noon, Mama Mia, ay kung ano ba ang ire-reply ko dun kay Kevin. Yun bang hindi niya mahalata na masayang-masaya ako na nag-message siya sa akin? Yun bang normal na reply lang ng pasasalamat? Nahihirapan talaga ako noon kung paano mag-reply hanggang sa nag-search na ako sa Google. How to reply chat normally. Nakakabaliw ano? Nakapasa ako sa let pero pati pagre-reply normally ay sinesearch ko pa sa Google. Ang ending, ang naging reply ko, Mama Mia, ay, "Good evening, sir. Thank you for congratulating me." Noong inisend ko na yon, Mama Mia, ay nagdasal talaga ako na sana re-reply siya ulit. Pero ang ending, umabot na lamang ako ng 2:00 ng madaling araw sa kakaintay ay hindi pa rin siya nag-reply. Napuyat patuloy ako. Imbis na tapos na yung pagpupuyat ko dahil tapos na yung exam at nakapasa na ako, tapos na yung pressure ay eto ako, nagpupuyat sa ibang bagay. Kinabukasan ay na-extend po yung celebration ng pamilya namin. Kasi ako yung star ng pamilya namin nung mga panahon na yon, ay nagdesisyon silang ituloy ang celebration at maligo kami sa dagat. Excited na excited ang lahat dahil para kaming nagkaroon ng instant family reunion ng mga panahon na yun. Pagdating namin doon ay diretsyo na kaming nagbihis para kaming mga batang excited na excited makaligo ng dagat. Ang outfit ng tita nyo ay one piece na floral. Para talaga akong nagdadala noon ng walking flower garden. Pinatungan ko lamang ng shorts kasi baka masampal ako ng mama ko. Pero ang likod ng outfit ko, Mama Mia, ay exposed na exposed. Bahala na, confident naman ako sa likod ko. Sa awa naman ng Diyos ay maganda din naman ang likuran ko. Meron po akong pinsan na napakahilig mag-take ng mga pictures. At ako ang gusto niyang gawing model. Kahit na hindi ako kagandahan, Mama Mia, ay parang gustong-gusto niya talaga akong gawing model. Ako naman, dahil frustrated model, ay game na game naman ako sa picturean na ganon. Post dito, post doon. Yun lang talaga ang ginawa ko doon sa beach resort. Actually, Mama Mia, may part dun sa pinuntahan namin ng beach resort wherein exclusive lang sa mga nagpapareserve. Bawal doon ng mga tao na parehas sa amin. Kung gusto naming pumunta doon, ay syempre kailangan pa naming magbayad ng malaki-laki. At dahil wala naman kaming budget, ay dun lamang kami sa may gilid-gilid. Okay lang naman, pareho lang namang dagat yun eh, magkahalo nga ang tubig. Fast forward tayo, tinawag na kami para mag-lunch. Mama Mia, ako nung mga panahon na yon ay nakaitim. At medyo morena din ako at umitim din ako nung mga panahon na yun kasi sa kakaligo ko ng dagat. Sabi pa ng papa ko, ngipin ko na lang daw ang maputi sa akin. May flowers yung aking suot na swimsuit pero itim po ang background nun. At sa hindi pa ako kumukuha ng pagkain ay tinignan ko muna yung cellphone ko. Iniwan ko kasi yon sa may cottage na nirentahan namin at baka mabasa pa ito at masira. Sa sobrang gulat ko, Mama Mia, ay may 2 missed calls and 5 messages from an unknown number. Dali-dali kong binasa ang message na yon at nagulat ako kung sino yon. Ang totoo niyan, Mama Mia, inisip ko na baka importante dahil nga 2 beses nag-miss call at 5 beses pang nag-send ng message. And guess who? Kung sino yon? No other than Mr. Attorney himself, Kevin. Kinilig na naman ako.
Pero syempre hindi ko pinahalata dahil yung mga cousins ko ay napakabibilis ng mga radar at napakagaling talagang mambuking. Hi Callie, this is Kevin. Sorry for not replying you last night. Kinda busy. You might be wondering where I get your number. I asked it from your cousin, the wedding coordinator. How are you? What are you doing? Callie? You look good with your one piece. Just a little exposed at the back. Nung nabasa ko lahat ng mga text messages niya na yon, Mama Mia, lalo na yung panghuli, ay sobra talaga ako kung makalingon-lingon sa paligid ko. Nandito pala si Kevin? Paano niya nalaman ang suot ko? Talagang sinuyod ng mga mata ko ang buong lugar, Mama Mia, pero wala akong Kevin na nakikita. Nakakahiya din kapag umalis ako doon at tignan-tignan kung nasaan siya, Mama Mia. Dahil nakakahiya kapag ako pang maghanap. Para tuloy akong nababaliw nung mga panahon na yon. Nasaan kaya si Kevin? Yun ang laging tanong ko sa utak ko. Yung puso ko naman, Mama Mia, ay tumitibok-tibok na at dumadagungdong na sa sobrang kaba. Para akong nawawalan noon ng lakas sa kabang nararamdaman ko. Nagtemp ako na tawagan yung number niya kaso lang nahihiya ako, Mama Mia. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko kapag tumawag ako sa kanya. So ang ginawa ko ay nilagay ko na lang ulit ang cellphone ko sa bag at kumuha na nga ako ng pagkain. Baka umuwi na rin si Kevin. Kaya hindi ko na siya makita kahit anong suyod ng mga mata ko dun sa lugar na yon. Sayang naman, sabi ko sa isip ko. Habang umiinom ako nun ng buko, Mama Mia, ay bigla na lang sumigaw yung makulit kong pinsan. Ate Kali! Ate Kali, yung cellphone mo. Kanina pa, tunog ng tunog. Mukhang may tumatawag. Nung marinig ko siya, Mama Mia, ay dali-dali talaga akong tumayo at kinuha yung cellphone ko. Kinakabahan ako ng sobra nung makita ko ang number ng tumatawag. Hindi ko man na-save yung number na yon pero memorize ko kahit kanina ko palang nakita. Nagdadalawang isip ako noon kung sasagutin ko ba hanggang sa naputol na nga yung tawag. Pero tumawag ito ulit. Ate Kali, sagutin mo na nga yan. Ang ingay-ingay eh. Pinandilatan ko yung pinsan ko. Eto talagang mga bata sa mga panahon na to, mga walang modo. Sinanyasan naman ako ng mama ko na sagutin na raw yung tawag ko dahil yung mga kasamahan namin sa cottage ay nagkakantahan at istorbo yung tunog ng cellphone ko. Mama Mia, kinuha ko yung cellphone ko at naglakad ako palayo dahil maingay nga doon at nagbe-videoke sila. Hanggang sa makarating ako sa medyo mabatong parte ng beach resort na yon at walang masyadong tao. Naputol na yung pagtawag ni Kevin kaya ako na lang ang tumawag sa kanya ulit. After 3 rings, he accepted my call. At alam niyo ba ang tita niyo, hindi nakagalaw at hindi nakapagsalita. Kali? Nung marinig ko yung boses niya sa kabilang linya ay gustong gusto kong maglululundag sa tuwa. Pero nakakahiya. Oy sir, sorry ha. Sorry kung ngayon ko pa nasagot yung tawag mo. Ngayon lang kasi ako nakahawak ng cellphone ko eh. It's okay, I understand. You did really enjoy earlier. I can hear him smiling, Mama Mia. Yun bang mga call center agents o di kaya yung mga DJ habang nagsasalita ay nakangiti? Kahit hindi mo sila nakikita ay ramdam na ramdam mo ang ngiti nila. Yun ang naramdaman ko habang nagsasalita noon si Kevin. Nandito ka pala kanina, sir? Still here. Lalo tuloy akong kinabahan. Nandito pa siya? Sa resort na ito? Nasaan kaya siya? Nasaan ka pala, sir? Hindi talaga kita makita dito eh. Huli na nung ma-realize ko na naisa boses ko pala ang tanong na yun na dapat ay sa isip ko lamang. Napahiya na tuloy ako.
Hinahanap mo pala ako? He asked. I asked myself that time, Mamma Mia. What am I doing now? Am I flirting with this man who is 10 years older than me? Oo, matanda po ng halos 10 taon sa akin si Kevin. Dala ng hiya, Mama Mia, ay dinala ko na lang sa tawa ang kanyang tanong. Hindi naman sir, nagtataka lang ako kasi may pa-comment ka pa kanina sa suot ko eh. Yeah, you look good in it. Thank you sir. Sally, can I give something to the newly licensed teacher? He asked. Mama Mia, para akong mamatay-matay noon sa sobrang kilig. Napaupo tuloy ako sa may mabatong parte na yon ng resort. I never imagined this kind of conversation between us. Respectable man talaga itong si Sir Kevin. Samantalang ako ay parang pusa na napakalikot. Parang pusa na nilagyan ng sili yung pagkababae. Naku, wag na sir, nakakahiya naman. It's okay. It was really for you. But I can't give it to you now kasi hindi ko dala eh. Hala, kahit wag na sir. Pahiya-hiya effect ko pa noon, Mama Mia. I insist. Kaya hindi na ako nagsalita pa. Napakarami pa naming napag-usapan ni Kevin nung mga panahon na yon. Pero kahit anino niya ay hindi ko talaga nakita hanggang sa nakauwi na lang kami. Dala ng sobrang pagod ko dun sa beach. Ewan ko ba kung bakit talaga nakakapagod yung dagat, ay maaga akong nakatulog. Nung nagising ako kinabukasan ay tinignan at sinilip ko agad yung cellphone ko, hoping that Kevin sent me a message. But to my disappointment, nothing came. I feel so disappointed that time, Mama Mia. Ang totoo ay napakabilis ko lang talagang mag-assume. Alam ko na karamihan dito sa mga letter sender mo, Mama Mia, ay hindi naman assuming. Pero kakaiba ako. Mabilis po akong mag-assume. Mabilis ko pong bigyan ng mga meaning yung mga bagay-bagay at kilos ng mga tao. At syempre dahil mabilis akong mag-assume, mabilis din akong nasasaktan. Kaya nga, Mama Mia, hindi ko talaga hinahayaan ang sarili kong makipag-close sa kahit na sinong tao dahil mahirap na kapag nag-assume ako at hindi naman yon yung katotohanan. Afternoon on that day, habang busy ako sa paninda namin sa maliit naming sari-sari store, ay nagpi-Facebook pa rin ako. Nung biglang may nag-notify sa akin, sa Facebook ko at sa Instagram. Kevin sent you a friend request. Kevin started following you. Yun ang mga notifications na nakita ko sa cellphone ko. Nataranta na naman ako, Mama Mia. Lalo pa nung mapagtanto ko lahat ng post ko sa Facebook ay puro mga walang kwenta, mga memes. Nakakahiya naman, alam kong professional siya. Yung Instagram ko naman, Mama Mia, dahil nga hindi naman naka-private ay napakadali lang pong i-stalk. At ang mga post ko doon ay ang mga pictures na bawal i-post sa Facebook. Kasi maraming mga relatives natin at iba pang mga kamag-anak dun sa Facebook na makakakita. Kaya natulala tuloy ako noon at hindi ko mawari kung ano ba ang uunahin kong buksan. Yung Facebook ko ba o yung Instagram ko? I decided to open my Facebook and click on Kevin's profile. Yung profile niya, Mama Mia, ay picture ng sunset. Wala siyang cover photo. Nung tinignan ko yung mga post niya ay puro na lang mga tag post. Meaning, walang kabuhay-buhay yung Facebook account niya. After fighting my mind whether to accept his friend's request or not, I finally accepted it. Bahala na talaga, siya naman ang nag-request eh. After seconds of accepting, ay nag-flood like itong si Kevin sa mga post ko. Mabaliw-baliw ako noon sa dami ng like niya at sa dami ng notifications sa cellphone ko. Talagang hindi matahimik ang cellphone ko noon, Mama Mia. Nag-worry tuloy ako dahil pati yung mga walang kwenta kong post at pati na yung mga photos na sinend ko o
pinost ko ay lahat yon na like niya. Alam kong magtataka talaga ang mga friends ko. Kaya naman, Mama Mia, nagdasal ako noon na sana itigil na niya ang pagpa-flood like sa akin. Mabuti na lang talaga at tinigilan na niya yung mga FB post ko. Siguro napagod na rin siya. Pero laking gulat ko, Mama Mia, nung sa IG naman siya nagka-heart doon sa aking mga posts. Sunod-sunod na mga notifications na rin ang natanggap ko. Pinusuan ni Kevin ang mga posts ko. Hindi ko talaga maintindihan noon ang nararamdaman ko. Nakakangiti ako pero parang napapahiya rin ako sa kanyang ginagawa. At mula nga noon ay hindi na ako nagpo-post ng kung ano-ano, lalong-lalo na yung mga walang kakwenta-kwentang bagay. Ang mga tag photos and posts ko ay finilter ko na talaga. Dati, Mama Mia, wala naman akong pakialam sa ganon. Pero nung naging friend ko si Kevin ay talagang nahiya na ako sa kanya. Napakahirap. Napakahirap talaga kapag gusto mo ang isang tao. Dahil babaguhin mo pati na rin ang sarili mo para lang magustuhan kanya. Para lang maging maganda ka sa kanyang paningin. At ewan ko, Mama Mia, ewan ko kung saan ba ako dadalhin sa kakaibang pakiramdam ko kay Kevin. Ewan ko kung saan mapupunta ang kakaibang pagtingin ko sa kanya. Ilang linggo pa ang lumipas ay hindi na masyadong nagpaparamdam sa akin si Kevin. Swerte na talaga kung sa isang araw ay may isang chat o text siya sa akin. Mama Mia, kalimitan ay hindi na siya nakakapag-text. Paminsan-minsan nagte-text din naman siya at ang lagi niyang tinitext o ichinat-chat ay ang phrase na, "Hi Callie, how's your day? I hope it's great." Yun lang talaga every night ang natatanggap ko. And as always, mga 10 or 11 p.m. na po siya nagte-text o nagchat-chat sa akin. Kaya ayon, halos araw-araw talaga akong nag-aantay ng mga oras na yon kung magchat-chat ba siya o magte-text ba siya sa akin. Ewan ko, parang lumuwag yata ang tornilyo sa utak ko, Mama Mia. Paminsan-minsan kahit ganun lang ang text niya o chat niya sa akin ay napakahaba ko pong mag-reply. I don't know what happened but I noticed telling him everything I've done on that day. Even yung pag-aaway namin ng aming kapitbahay, lahat yun sinasali ko pang sabihin sa kanya. Ganyan ako kagaling mag-reply. Pero ang ending naming dalawa ay hindi na siya magre-reply after nun. Kung may reply man ay seldom lang talaga. Oh, that's good. Good night. Okay, good night. At ang pinaka-worst niyang reply ay ang letter K. Sino bang may gusto na makatanggap ng ganong reply mula sa isang tao na pagkahaba-haba ng mensahe mo? Mama Mia, hindi ko talaga alam kung anong namamagitan sa amin ni Kevin nung mga panahon na yon. Hanggang sa yung kilig na nararamdaman ko sa kanya ay unti-unti na ring nawawala. December 2017, umuwi yung ex ko. Yes, ex-boyfriend ko nung high school. My first boyfriend and my first love. Pero wala na talaga akong nararamdaman sa kanya nung mga panahon na yon. Promise, wala na talaga. Friends na friends kaming dalawa kahit matagal na kaming magkahiwalay. Kasi nga ang paghihiwalay naman namin, Mama Mia, ay hindi naman po pangit. Mula pala siya sa training niya dahil pumasok siya sa pagkasundalo. Nagchat-chat kami nung gabing yon at nangangamusta siya sa akin at in-invite niya ako dahil may handaan daw sa kanila. Pagdating ng chat niya, Mama Mia, ay siya namang pagpasok ng chat ni Kevin. Mga seconds lang talaga ang gap nun. Diba sa Messenger, kahit hindi mo i-open yung message ay nababasa mo pa rin partial yung message nila? Ang message ng ex ko, eto. Uy, Callie, sabi nila may boyfriend ka na raw. Pakilala mo naman sa amin. At yung kay Kevin naman na message ay eto.
How are you? Noong mga panahon na yon ay nainis na talaga ako sa setup naming dalawa ni Kevin. Parang ako lang ang gusto na magkaroon kaming dalawa ng communication. Kaya ang plano ko noon ay ignore na lang ang message niya at yung ex ko ang nireplyan ko. Bahala si Kevin kung mag-aantay man siya ng reply ko. Mag-antay din siya, kagaya ng lagi kong pag-aantay sa kanya. Kaya ayun, nireplyan ko ang ex ko. Sabi ko wala pa akong boyfriend at available pa ako. Wala din namang nanliligaw sa akin dahil hindi naman ako kaibig-ibig. Sabi ko meron naman akong nagugustuhan pero kung kumontak naman sa akin ay gabi lang. Tapos nangangamusta lang. Nagulat ako, Mama Mia. Nagulat na nagtaka kung anong nangyari. Imbis na dun sa ex ko yun isisend, ay kay Kevin ko po na isend yung mensahe ko. Nataranta talaga ako. Yun bang taranta na dali-dali kong dinelete yung message ko, hoping na hindi pa niya nabasa yun. Pero sa pagkamalas-malas ko naman talagang tao, nasin na niya yung message ko. Huli na ang pag-delete ko sa mensaheng yun. At ang nakakagulat pa, Mama Mia, pagkatapos niyang basahin yung mensaheng yon, ay bigla siyang tumawag through video call. Mama Mia, naiwan ko talaga yung cellphone ko sa kwarto ko at tumakbo ako papunta sa sala namin. Nagtaka tuloy ang mama at papa ko kung anong nangyari sa akin at kung may humahabol ba sa akin. Anong nangyari sa'yo, Kali? Magpormal ka nga, para ka namang hindi professional niyan eh. Napagalitan patuloy ako ng mama ko. Pagkatapos ay dahil hindi nakasilent ang cellphone ko ay tumunog ito ng pagkalakas-lakas at abot hanggang sala ang tunog nun. Ano yun? May tumatawag ba? Sagutin mo yun, Kali. Cellphone mo ata yun. Sagutin mo dahil nakakaistorbo ka ng ibang tao. Segunda pa ng papa ko. So no choice ako. Kesa naman mapagalitan ako, 'di ba? Bumalik ako ng kwarto ko para patayin ang cellphone ko. Bahala na si Kevin. Wala na akong mukhang ihaharap sa kanya. Nung kinuha ko ang cellphone ko ay nanginginig pa talaga ang mga kamay ko, Mama Mia, dahil sa dami ng mga iniisip ko noon. Parang nakalimutan ko yata kung paano ba mag-decline ng tawag. At ang nangyari, imbis na patayin ko yung cellphone ko, ay nasagot ko yung tawag niya. Ewan ko. Medyo sira na yata yung cellphone ko, hindi na sumusunod sa pag-swipe ng kamay ko. Yes, Mama Mia, ganun talaga ako kamalas nung araw na yon. And ang worst pa, yung mukha ko ay may nakalagay pa talagang ointment nung mga panahon na yon para mawala yung mga pimples ko at mga pimple marks. Para talaga akong pusang manganganak nung mga oras na yon. Nahiya ako sa nasend ko sa kanya, Mama Mia. Pero mas nahiya ako dahil nasagot ko yung tawag niya at ganun ang pagmumukha ko. Pero yung tita niyo wala nang choice kasi nga nasagot na, 'di ba? Kaya nagpakita na lang ako. Bastos naman kung mag-off screen ako tapos siya naka-on screen. Pero Mama Mia, isinumpa ko talaga nung araw na yun. Bakit talaga napakamalas ko? Dapat sana i-ignore ko na siya eh. Yun naman ang sumpa ko sa sarili ko kani-kanina lang. Pero imbis na ma-ignore ay para bang mas lalo ko pang binigyan ng motibo itong si Kevin. Sa totoo lang, Mama Mia, kaya ko siya i-ignore ay dahil gusto ko nang mag-move on. Gusto ko nang mag-move on kasi parang wala namang nangyayari sa amin. Wala namang progress kung anong meron kami at parang ako lang naman ang umaasa. Parang may boyfriend kung makapag-move on. Pero imbis na mag-move on at baliwalain siya, we ended up video calling. Kung ano talagang ikinapangit ko nung gabing yon ay siya namang pagka-fresh nitong si attorney. Wala yata siyang pangit moments eh. Yun bang napakagwapo niya talaga sa attire niya nung gabing yon. Kahit naka-white t-shirt lang siya ay fresh na fresh pa rin ang tingin ko sa kanya. Halatang halata na galing pa siya sa pagligo. For sure, napakabango niya nung mga panahon na yon.
Alam ko, oo, naughty talaga ang nasa isip ko. Ewan ko, bakit ako lumalandi ng ganon. Ilang segundo kaming nagkatitigan dun sa video call. FYI, seconds pa yon dahil makikita mo naman ang tagal ng tawag nyo, hindi ba? At Mama Mia, second time na namin yun na nagkatitigan. Yung first time ay dun sa wedding at yung second time, eto nga. Noong tinignan ko siyang mabuti ay parang mas lalo siyang gumagwapo. Tapos nakasuot pa siya noon ng reading glasses na mas lalong nagpapadagdag ng appeal niya. Nako, sira pala ang mata nitong si Kevin. Kaya siguro napansin niya ako dati kasi iba siguro ang paningin niya sa akin dahil sa sira ng mata niya. Medyo nasaktan ako dun sa iniisip kong yon. Mama Mia, agad kong isinuot ang headset ko dahil mahirap na baka marinig ng mga magulang ko ang pag-uusap naming dalawa. Nakakatakot at nakakatamad sumagot ng mga tanong lalo na kung galing sa iyong pamilya. Hi sir, hehehe. Yun lang talaga ang nasabi ko sa kanya. Hindi ko makalimutan yun dahil sobrang awkward naming dalawa nung araw na yon. Siya ay tingin lang ng tingin sa akin. Hanggang sa ngumiti siya ng konti. Para na naman akong nilagyan ng sili nung mga panahon na yon at hindi ako mapakali. Ang landi-landi mo talaga, Kali. Saway ko nun sa sarili ko. Hey, how are you? Tanong niya. At dahil sa tanong na yon, Mama Mia, naalala ko tuloy ang pagka-wrong send ko sa kanya kanina lamang. Okay lang sir, okay talaga. Ikaw? Sorry sorry na mali ako ng pag-send kanina. Wrong send lang yun. As in, sobra-sobra ang pagkapahiyang naramdaman ko nung mga panahon na yun. Yun bang feeling na nagiinit na yung mga tenga mo sa sobrang pagkapahiya mo? Gumiti lamang siya, Mama Mia, pero grabe naman kung makatitig sa akin. Yun bang titig na talagang kikiligin ka? Yun bang titig na kahit may sakit ka, talagang mawawala at magiging maayos ang pakiramdam mo? Yung titig na kahit lasing ka ay mawawala ang kalasingang nararamdaman mo. Sorry for my chats before. Medyo busy lang talaga ako sa trabaho eh. Kaya gabi na talaga ako nagkakaroon ng oras para ma-chat ka kapag matutulog ka na. Ako, bakit naman may pa-explanation pa itong si sir sa akin? Feeling naman tong si attorney? Sabi ko noon sa isip ko. Wala naman akong na-mention na name dun sa chat na yun eh. Na wrong send lang naman yun. Bakit niya inisip na siya agad ang tinutukoy ko doon? Okay lang naman sir. Matagal din naman ako kung matulog tuwing gabi. So, okay lang pala sa'yo kahit magpuyat ka sa kakachat? Tanong niya. Okay lang naman sir, wala namang problema. Okay sige, noted. Pagkatapos nun ay ngumiti siya, Mama Mia, na yung ngiti na parang model talaga ng toothpaste. As in napakagwapo. Yung puso ko noon, eto na naman at kumakaba-kaba at gusto na namang lumabas sa ribcage niya. Gustong gusto kong sabihin sa kanya na I love you, my attorney. Ang landi mo talaga, Kali. Anyways, joke lang naman yon. Kali, can I ask you a question? Tanong niya. Of course, sir. Ano yan? Basta, wag akong makukulong kapag sinagot ko yan o hindi, ha? Pa-joke ko pang sagot sa kanya para kahit naman papano ay mawala ng konti ang awkwardness na nararamdaman ko sa aming dalawa. Mama Mia, before pa nga pala siyang nagtanong, ay napansin ko na parang nakahiga na itong si attorney. Siguro ay patulog na siya nung mga oras na yon. Ang sarap naman ng pagkakayakap niya sa kanyang unan. Sana naging unan na lang ako. Honestly, Mama Mia, oo, alam kong mag-iisip kayo na napakalandi ko naman pero naiisip ko talaga nung mga panahon na yun kung ano kaya yung feeling kapag magkatabi kaming dalawa ni attorney.
Ang landi mo talaga, Kali. Nakakahiya ka, parang hindi ka pinalaking maayos ng mga magulang mo. Actually, this is not really a question. Sabi niya at tumigil na para bang nag-iisip kung itutuloy niya ang kaniyang sasabihin. So ako nang nagtanong sa kanya, Mama Mia, at baka mabitin pa ako sa kaniyang sasabihin sa akin. Ano pala yun, sir? Kahit nagtanong na ako ay matagal pa rin bago siya sumagot. Ako naman ay hindi na makapaghintay. Pabiti naman tong si Kevin. Ano kaya ang gusto niya? Ano kayang itatanong niya o sasabihin niya sa akin? Kung ano-ano nang pumapasok sa isip ko noon. Sasabihin na kaya niyang manliligaw siya sa akin? O sasabihin na kaya niyang wala naman itong namamagitan sa amin at purely friendship lang? Hanggang sa bigla siyang nagsalita at muntik pa talaga akong mapatili dahil parang nadadala na ako dun sa mga iniisip ko. Can you please stop entertaining suitors? Mama Mia, pagkasabi niya noon ay hindi talaga ako nakapag-react agad. Ano to? Ano tong sinasabi niya? Totoo ba yung naririnig ko? Halos maiihi na ako noon sa sobrang kilig na nararamdaman ko. Ano bang ibig sabihin niya sa sinabi niyang yun? Para kaming mga high schoolers nung mga panahon na yun. Parang unang beses na makaramdam ng panliligaw at pagliligawan. I mean, if it's okay with you. Pero kung hindi naman, okay lang din naman. Wala naman akong magagawa. Wala talaga siyang kakurap-kurap habang sinasabi niya ang mga salitang yun sa akin, Mama Mia. Ako naman, alam ko, kung may langaw lang talaga sa bahay mo sa bahay namin noon, ay napasukan na ang bibig ko kasi nakangangal lang ako all the time. I never expected him to say that. Hindi talaga. Oo, assuming ako, pero hindi ko in-expect ang mga salitang yon na manggagaling sa kanyang bibig. Can I ask why, sir? Grabe, napaka-feeling talaga ng tita niyo. Nagtanong pa talaga ako kahit na ang totoo, Mama Mia, ay wala naman talagang nanliligaw sa akin kahit na isa. Sabi ko nga, hindi naman po ako kaibig-ibig. Hindi po ako ganun kaganda. Wala pong nagkaka-interes sa akin. Ewan ko kung bakit nagka-interes sa akin itong gwapong nilalang na ito. Just please do it kung okay lang sa'yo, sabi niya. Sir naman, sigurado ka ba dyan sa tinatanong mo? Kali, please, pansinin mo naman yung mga sinasabi ko. Kung wala na, naubos na lahat ng brain cells ko sa kaka-absorb ng kaniyang mga pinagsasasabi sa akin nung gabing yon. Grabe na ang init na nararamdaman ko sa mga pisngi ko, Mama Mia. Para na akong sinusunog sa impyerno sa sobrang kaba at kilig na nararamdaman ko at the same time. At dahil nga sa kilig na nararamdaman ko, Mama Mia, ay bigla kong pinatay yung tawag. Sa totoo lang, hindi ko alam kung ano ang gagawin ko nung mga panahon na yon. Kaya naman, pinatay ko na lang yung tawag. Hindi rin naman siya tumawag ulit pero nag-chat siya sa akin. I will not apologize for telling you that, Kali. I mean it so much. Please, wait for me. Please, wait for me. Dahil sa chat niyang yun, Mama Mia, si Kali girl niyo ay walang naging tulog at puyat na naman. Napuyat hindi dahil sa mga makabuluhang bagay. Napuyat dahil sa chatmate niya. Mama Mia, kahit na puyat ako, hindi ko naramdaman yung pagod. Parang full of battery pa rin at full of energy pa rin ako. Ngiti lang ako ng ngiti. Kahit siguro pagalitan ako ng mama ko at ipahiya niya ako sa mga kapitbahay namin, ay hindi talaga magbabago yung mood ko.
Wala akong pakialam dahil masayang masaya ako noon. Gusto kong kumanta, gusto kong sumayaw, gusto kong ipakita sa mundo na masayang masaya ako at walang makakasira ng mood ko na yun. Totoo pa lang sinasabi nila, Mama Mia. Totoo pa lang nakakabaliw ang ganitong klasing bagay. Ang ganitong klasing pakiramdam. Grabe naman! Nakakakilig naman ang kwento ni Kali. Pero meron pa po tayong part 2 kinabukasan. Yes, hanggang part 2 lang po ang kwento ni Kali. So, hindi kayo masyadong mag-antay. Gusto ko sanang tapusin pero medyo mahaba-haba pa. Mga almost 2 hours pa. O magiging almost 2 hours siya kung tapusin ko yung isang storya niya. Kaya, bukas, antayin niyo ang nakakakilig na part 2. Grabe naman itong si Kali. Sana all. May attorney na gwapo. Anyways, kung nagustuhan niyo ang kwentong ito, please do not like. Please do not hesitate. Wag yung ano ha. Wag yung sundin yung una kong sinabi. Please do not hesitate to like and to share this video. And syempre, wag nyo rin kalimutan na mag-subscribe sa ating channel, mag-click ng notification bell para lagi po kayong nanonotify sa tuwing meron tayong bagong uploads dito. At wag nyo rin kakalimutan na kung may sarili kayong kwento, share nyo naman. Wag nyo namang ipagkait yan sa amin. Mag-email lamang po mamamiacdo0317@gmail.com. Maraming salamat sa inyong pakikinig at sa inyong panonood. Ako pong muli si Mama Mia. Magandang araw po sa inyong lahat.